Praise the Lord at mapagpalang araw sa bawat isa sa atin, mga kapatid, no? It's another Lord's Day. It's another Sabbath day na tayo ay makapagpahinga na mayalay natin itong whole day na ito para sa Diyos, no? Kasi we've been living our lives, nabubuhay tayo sa 6 na araw na wala tayong ibang iniisip, ang ating sarili, ang ating pamilya. We are free to live, but also within the bounds of God's Word. Pero ngayon, no, ito ang time na wala tayong ibang iisipin, kundi makinig lang talaga sa salita ng Panginoon, sambahin at purihin siya. So ngayon, before tayo magsisimula sa ating pagsamba, tayo muna ay mag-aaral ng Bible class. No? So this is gonna be the part 2 noong ating pag-aaral about honoring the elderly. So siguro some of you have been asking, no, bakit natin kailangan pag-aralin to, no? Kaya bakit kailangan ng 2 lecture itong topic na ito? Kasi whether we like it or not, mga kapatid, no? Tayo man, may mga ilan man sa atin dito na medyo bata pa, darating din sa punto sa buhay natin na tayo ay tatanda, no? At ang Diyos, hindi lang siya Diyos sa ating kabataan. He's not only the God in our youth, but even sa ating pagtanda. Siya pa din ang Diyos na nag-aalaga sa atin. So our topic for this morning, mga kapatid, is the gospel and our sick, aged parents. So this is coming from the book na inaral ko, mga kapatid. Nagustuhan ko sobra itong libro ni Kathleen B. Nielsen. It's a 2025 release book on about elderly, ang pagbibigay ng good return sa kanila, no? So just before we do anything, no, before we start with the preliminary, siguro naaral natin last time, no, na ang pagtanda ay para siyang unti-unting proseso na humahantong sa kamatayan, no. That's the reality of being old. Pag tayo ay matanda na, meaning to say, it is very straightforward, no, na papalapit na tayo sa punto ng buhay natin na tayo'y kukunin na ng Panginoon. At ang reason kung bakit may pagtanda, no? Bakit dumadating tayo sa punto ng pagtanda? Dahil may pagbagsak. Kasi bumagsak ang tao sa kasalanan, di ba? Nung si Adan ay bumagsak sa kasalanan, kung hindi siguro siya bumagsak sa kasalanan, tayo ng mga salinlahi ni Adan, no? Hindi tayo tatanda. Kasi ang pagtanda, isa siyang kasama siya sa sumpa no? Ng kasalanan ni Adan. So, ang pagbagsak ni Adan ang dahilan o sanhi kung bakit nakakaranas ang tao ng pagtanda. At nakikita din natin last time na hindi lamang itong pag-honor ng parents, no? Hindi lang siya direktang magulang. Hindi lang yung mother and father ko directly, pero even din pala sa mga matatanda. So ang 5 utos sumasaklaw doon sa paggalang din sa mga nakakatanda sa iyo, even your lolo and lola. And last time, napag-aralan din natin na ang pundasyon sa paggalang natin sa mga matatanda ay ang ebanghelyo. Okay? Kasi how we treat our lolo and lola, how we respect, how we give respect to them, nagmamanifest yon sa ating paggalang sa Ama. No? Kung paano natin ginagalang ang Diyos Ama, re-reflect yan sa paggalang din natin sa ating mga magulang. And ang pagiging sonship, ang sonship ni Christ, ang pagiging anak ni Christ, kung paano siya nabuhay bilang isang anak sa kanyang ama. How he lived for the glory of his father, how he obeyed, no? And how he loves his father. Parang para siyang good example na ating i-emulate at may pakita natin sa ating mga lolo at lola, sa ating mama ama't ina, kung anong ebanghelyo. So sumasalamin pa din yon sa gospel. So to start, no, na tayo, whether we like it or not, nabubuhay tayo, mga kapatid, sa napaka-individualistic na mundo, right? Whose focus is directed towards more on the self and not on
others, no? Pansin nyo dito sa mundo, ang laging motto dito, live your own life. Mind your own business. Do what makes you happy. You are the captain of your own soul. You're the captain of your own ship, no? Usually yan yung napapakinggan natin na mga motto. There's a certain truth in that naman, no? Na you have to mind your own business and live a private lives, no? Pero sa time natin ngayon, medyo extreme yan, no? Parang may malaking emphasis doon sa pagiging individualistic, no? No wonder in-encourage ngayon yung delayed marriage, avoiding children muna, at saka distrusting institutions and whatnot, kasi ini-emphasize ng tao itong tinatawag na individualism. And the people today, if you're going to observe, kung obserbahan mo yung mga tao ngayon, no, ginugugol nila exclusively yung pera, lakas, oras sa sariling kapakanan, no? At hindi sa kapakanan ng iba. So more on ganun yung nakafocus. I think ganun din ako dati nung kabataan ko, no. More on lang ako nakafocus sa sarili ko. So ang mga magulang na may sakit at matanda na ay madalas tinitingnan bilang pabigat dahil sa, of course, gastusin sa gamot, no. Na tila malaking bawas ito sa ipon ng pamilya. Pag meron tayong lola at lolo na mga, especially mas may sakit na, hindi na nakapagsalita ng maayos, minsan nagpapasahan yung mga mga magkakapatid. Sa inyo naman yan, dito naman yan sa amin. 'Di ba? Parang tinitingnan nila yung pagkatanda as para siyang inconvenience, no? To show care and love for them, ang pagbibigay din kasi ng pagmamahal sa isang matandang tao, para siyang burdensome sa ibang tao. Para siyang burden, para siyang kabigatan. Mahirap magmahal sa isang taong matanda na tapos di na nakakapagsalita, mahirap na mag-response, right? Pero doon mo din makikita kung sinong tunay na nagmamahal sa mga magulang. Na kahit hirap siyang alagaan yung tao na yon, pero pinapakita pa din niya yung kanyang pag-ibig. And it takes a portion of our time that could have been spent on some other things more personally beneficial. So, fact be told, growing old while enduring sickness. May iba na tumatanda pero walang mga iniinda na mga karamdaman masyado, no? Pero may mga tumatanda, mga kapatid, while enduring sicknesses, sabi dito, is a difficult part of life's journey on earth. Sa World Health Organization, nakita ko na ang common conditions ng mga older age includes hearing loss, hindi na sila nakakarinig ng maayos, may mga katarata, refractive errors, back and neck pain, osteoarthritis, chronic obstructive pulmonary disease, and many more. So marami ng mga sakit doon na yung lumalabas pag tumatanda na yung tao, di ba? Pansin mo nating lolo at lola, meron na silang ilang beses lang hindi silang nakapanood ng TV, sumasakit na yung kanilang mata. Kasi nanghihina na. Kumbaga yung impact ng fall sa kanilang buhay, tumataas na. Nag-i-increase na yung corruption sa pangangatawan, no, ng magulang. Sometimes they cannot even walk properly. Minsan kailangan nila may dalang tungkod or someone na mag-alalay, no, sa lolo at lola. Kaya nakakalungkot, no, pag for example ang isang matandang ang isang lolo, isang lola, pag una namatay yung partner niya, nakakalungkot yung buhay, di ba? Bakit? Kasi sino na mag-aalaga sa'yo? Kasi yung mga matatanda, they care for each other eh. Nagtutulungan yung dalawa. They understood each other. They know what they're going through. Pero, in the event na yung nauna yung isa, minsan kasi napapabayaan na lang yung matanda. Sabi ni J.I. Packer, no? As our bodies wear out, they become more vulnerable to infections, breakdown, heart problems. Sa kabataan natin, hindi pa natin ito nararamdaman masyado. So, kaya minsan, mga abusive, which is not good, no? Dapat pangalagaan natin ang katawan natin. Pagtanda, ganun yung nangyayari. Lumalabas na yung sakit, nangangailangan ng deep care and deep love. So, ang main teachings dito, mga kapatid, regarding sa pagtanda ng tao, alam ng Diyos
ang mga paghihirap na dulot ng katandaan. At tinatawag niya tayong mga Kristiyano na iparamdam sa kanila ang ebanghelyo, hindi lang sa doktrina, no? Kundi sa konkretong pag-aaruga at pagbibigay ng pag-asa sa kanila. Kasi when your parents get old, that's the perfect time that we help them to understand the gospel, no? At doon mo ma-explain din kasi sa kanila yung kasalanan, no? Bakit tumanda? Mas madali mo na ma-explain sa kanila na ito'y penalty kasi ng kasalanan, no? Na dahil kay Adan, kaya nangyari itong mga bagay na ito. So mas easy mo ma-explain sa kanya yung gospel kung nandun na siya in the verge of in the last moments of his or her life, no? At I believe ang mga matatanda makikinig sa iyo 'yon, no? Pag kinausap mo sila. At during sa kanilang pagtanda, that would be the best time na we show our care and respect and love now that they are experiencing the worst days of our life. Sometimes parang yung pagiging loving natin, pinapakita natin, no? Sa panahon na malakas pa yung mga magulang natin, no? Pero kung pag matanda na sila, parang nagdi-diminish na yung pag-ibig natin sa kanila, no? Remember that we have to love them not because of their condition, no? But because of their person, because of who they are and what they are in our life. So, if anything, ngayon yung time na mas need nila na ma-experience ang pagmamahal mo sa kanila, especially kung sila'y nagkakasakit at sila'y matanda na, mga kapatid. So, first, titingnan natin the God who sees the suffering of age, no? So, lahat tayo tumatanda, pero nakikita ba, alam ba ng Diyos yung pinagdadaanan ng mga matatandang tao? And the answer to that is yes, no? First, titingnan muna natin itong Ecclesiastes 12:1. Sabi dito, remember also your Creator in the days of your youth. No? Alalahanin mo yung iyong tagapaglikha. No? Remember your Creator before the evil days come. Yung evil days come, ang nasa mind ni Koheleth or ni Solomon nung sinulat niya yan, yung evil days na tinutukoy niya, walang iba kundi ang pagkatanda. No? Evil siya, hindi evil na oppose sa good. Evil siya, sabi ni John Gill sa kanyang commentary sa Ecclesiastes, evil with respect to the evil of affliction and trouble. Evil siya kasi marami ng mga sakit ang dumadapo sa iyo pagdating ng iyong pagtanda. So, yan yun na yung evil days daw sa buhay ng tao according to Koheleth or according to Solomon, no? Which attend it as various diseases. Yeah, that itself is a disease, an incurable one, much weakness of body. So, pansin mo yung lakas natin, humihina na, hindi na tayo kagaya dati, kung pag tumatanda na tayo, magdi-decline yung physical strength, magiging vulnerable na yung body natin sa maraming mga sakit, especially kung ikaw abusive ka sa katawan mo, no? Mas lalong maraming delikadong sakit ang dadapo sa iyo pagdating mo sa edad, no, na starting point ng iyong pagtanda. So important to note, no, nakikita ng Diyos ang mangyayari sa nalalapit na wakas ng ating buhay dito sa lupa. As that life will get worse as we age, mga kapatid. That life will get worse as we age because of the greater effect of sin and corruption in our body. So yung sumpa ni Adan sa kasalanan, that the day you shall eat with the fruit, you shall die. Ma-experience natin ito gradually, no? Paglampas natin doon sa heyday ng buhay natin or yung time na sa kalakasan ng buhay natin. Pero anong sabi dito sa Isaiah 46:3-4? Listen to me, O house of Jacob. Makinig ka, O bayan ni Jacob. Meaning to say, mga bayan ng Israel. All the remnant of the house of Israel. Sabi niya, who have been born by me from your birth. Na kayo, you're being carried over, no? By God before your birth
from the womb even to your old age. So, sinabi niya na ang Diyos daw, hindi lang siya nagkikare sa atin nung ating kabataan, no? Nung tayo'y ipinanganak, the one who cares for us when we started coming out from this world is the one that continues to care for us hanggang sa ating pagtanda, no? I will carry and I will save. So, ito yung comfort doon ng mga matatanda, na especially kung ikay Kristiyano. Kasi ang providensya ng Diyos at pag-aalaga niya sa iyo hanggang sa iyong pagtanda. Nakikita niya yung mga kahinaan mo, nakikita niya yung mga pinagdaanan mo, and He cares about you because what? In your book, sabi sa Psalms, were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Even bawat episode ng buhay mo, no? Lahat ng araw ng buhay mo, nakasulat yan sa libro ng Diyos, no? Walang moment, walang pangyayari sa buhay mo, o mga bagay na nagsusurpresa sa Diyos, no? Everything is decreed and ordained by the Lord, no? It's written in His book. Pati yung pag-form mo doon sa womb, nakadecree yun sa Panginoon hanggang sa iyong pagtanda, mga kapatid. At sabi sa Psalm 71, 17-18, kaya ang psalmist dito, nag-hope siya in the coming years of old age. No? Sabi niya, "O God, from my youth, you have taught me, and I still proclaim your wondrous deeds. So even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me." Hinding-hindi ka, yan yung comfort sa mga Kristiyano na sumasampalataya sa Panginoon, no? Na kung ikaw ay, kung kaya nga niyang mamatay para sa iyo, di ba? Aalagaan ka din niya, even sa panahon, hindi lang sa panahon ng iyong kalakasan, maging sa panahon ng iyong kahinaan, sa panahon sa time na ikay magkakaroon ng sakit, no? Hindi na diminish ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. So ang punto dito, mga kapatid, nakikita ng Diyos ang kabuuan ng ating buhay, no? Past, mula umpisa, from the beginning to the end, hanggang katapusan. At kung paanong ipinakita niya ang kanyang awa sa simula, ipagkakaloob din niya ito hanggang sa wakas. Nabubuhay lang tayo, no? Sa awa ng Diyos, mga kapatid. From start to the end of our lives, may awa ang Diyos. So, as a father, no, shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Kasi minsan, no, mapapansin natin, way back nung nandun ako sa ibang mga churches, the younger people just create a circle na sila lang yung magkakaibigan, sila lang yung nag-uusap, no? But you see ang mga matatanda nandun sa corner, wala silang kausap, walang kumakausap sa kanila, no? Parang they feel na they're maybe alienated, mga kapatid, no? Pero hindi naman ganun sa Baptist Church, sa Reformed Baptist, kasi tayo, we care everyone naman dito. Yun yung kagandahan dito sa atin, no? We treat everyone equally. Kinakausap natin ang bawat isa. Hindi tayo gumagawa ng maliit na circle among us na ito lang yung mga kaibigan ko, no? So, He knows our frame and He remembers that we are dust. Alam ng Diyos, no, na tayo ay parang alikabok lang dito sa lupa. So, comfort dito, and as we age and we feel the increasing effect of sin, as we get weaker, sa panahon na ikaw ay magiging weak na, no? The promise of God's providence and eternal life becomes even more comforting to you. No? Mapapansin mo sa pagtanda mo siguro, the more nangihina ka, itong providensya na ng Diyos at saka ang kanyang buhay na walang hanggan na pangako sa isang taong matanda na, mas lalo itong sweet sa Kanya. Kasi He sees it more than ever. Kasi kung tayo malalakas na, di ba? Whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Try mo yan i-preach sa mga malalakas. Tayo, nag-evangelism tayo, no? Pag malalakas yung tao, parang walang sakit, okay,
Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun lang, di ba? Parang hindi nila masyadong na-appreciate, no? Pero may ilan sa atin ma-appreciate yung iba, no, na na-regenerate ng Panginoon. Pero bakit kaya? Kasi parang hindi na na-feel yung need kasi malakas pa sila eh, no? Pero pag tumanda na, mas lalo nilang makita na, nga no, mamamatay din ako someday, need ko ng eternal life, no? Mas mag-make sense yung gospel sa kanila. So, according sa nabasa ko sa EBSCO, no, growing old or psychological aging, no, for some people, this end of life reflection brings about depression and despair. So may mga matatanda, 'di ba, na sinasabi na pag tumanda ka na, magkakaroon ka ng mga depression, magkaroon ka ng maraming mga emotional problem, lalabas na yan sa totoo yan sa iba, no? Pero hindi daw lahat. However, this is not universally true, no? And many old people attempt to meet death on their own terms with dignity. May mga tao daw, may mga matatanda daw talaga na hindi sila parang naa-anxious na mamamatay na sila. Meron talagang iba na hindi daw ganon. Hindi daw yun universally true na laging takot sa kamatayan yung matatanda, no? Sabi nila may ibang mga tao na natanggap na nila, no, na darating talaga ang death sa buhay natin. And if a person's reflection on past events, meron ding iba na marami na akong nagawa para sa anak ko, napaaral ko na sila, no? Or nakagawa na ako ng ministry, I've done my mission, okay na ako, nakunin na ako ng Panginoon, nagawa ko na yung mission na ginawa sa akin, napaaral ko na, naturuan ko na ng ebanghelyo ang aking mga anak, I've done the ministry that God has given. I'm okay na nakunin ako ng Panginoon. They don't care. They don't have fear of death. No, meron dang iba because of religion. So ito palang faith natin. If we have the right belief, if we have the right belief about death, hindi siya darating sa atin na magbibigay ng anxiety sa atin, no? Sa mga, especially kung tayo ay tatanda na. Sabi ni Kathleen Nielsen, the hope lights up the suffering in a multitude of ways. Kasi ganito yun, pag Kristiyano ka, alam na alam mo kasi na pag namatay ka, dadalhin ka ng Diyos sa greater glory. Dadalhin ka niya sa glory na hindi na-experience dito sa mundo. So dahil may hope ka, no? Dahil alam mong bright ang future mo after this life, nagpapalighten siya ng worry sa death, no? Pero imagine kung wala kang hope, di mo alam na after kang mamamatay, di mo alam yung destination mo, na impyerno ka or langit, mag-worse yung thought mo about death. Lagi mo siyang i-repress dito sa unconscious aspect ng pagkatao mo. Kasi you cannot deal with that reality kasi di mo alam eh. Di mo alam saan ka papunta eh. Pero dahil sa ebanghelyo, no, na nagbibigay sa atin ng assurance na the moment tayo ay mag-repent sa ating kasalanan at sasampalataya sa Panginoong Yesukristo, though mamamatay talaga tayo, pero hindi yun ang end ng buhay natin. We are going to experience, para siyang threshold to glory. Para siyang pintuan tuloy yung kamatayan papunta sa mas greater na kaluwalhatian natin. Greater happiness. So, maganda ang naibibigay ng ebanghelyo sa atin. Maluwalhating pangako ang kanyang naibibigay. Kaya si Paul, no, though yung outer self daw niya wasting away na, nangihina na, our inner self is being renewed day by day. For this light, momentary affliction, yung momentary natin na mga paghihirap dito sa lupa is preparing for us. Piniprepare lang pala tayo sa eternal weight of glory. Dito sa mundo, temporal lang yung kaluwalhatian, right? Temporal lang yung honor, temporal lang yung kayamanan, temporal lang yung even ang buhay mo dito sa mundo, no? Temporal. But there it will be eternal weight of glory beyond all comparison. Okay? So here, nakikita natin ang Diyos, right? Na nakikita ng Diyos yung mga struggles sa
old age. At nakikita din natin yung kagandahan ng gospel, no? Despite sa pagtanda ng isang tao. Now, ngayon, titingnan natin yung the believers and our sick, aged parents. Titingnan natin yung mga believers naman in relation to their old, sick, old, sick parents. So, practical, paano natin i-deal yung mga lolo't lola natin, especially mga may sakit na? Develop to have eyes like God's for their suffering. Isipin mo, how does God look at suffering? If He saw suffering and He sees suffering with compassion, dapat every time makita ka din ng nagsasuffer na lolo at lola mo, you will feel also compassion. Kasi alam mo na impact yun ng fall no? Yung nangyayari sa kanila. And what are the things to do and things to avoid, no? May mga bagay na things to do and things to avoid. So una, na natutunan ko dito sa libro, no? To pretend or to be true. So anong ibig sabihin ng to pretend versus to be true, no? So to pretend, minsan kasi pag may matanda na tayo na lola or lolo, na especially malala na talaga yung nagkakasakit na meron ng iniindang suffering, sometimes we pretend. Kumbaga, we deny the reality of sickness or old age. For example, bibigyan natin siya ng false promises bibigyan natin siya ng assurance na, Lola, yung medicine na yan, itong gamot na ito, 100% gagaling ka nito. Inumin mo lang to. Mawawala yung mga karamdaman mo. Di ba? Sometimes, mahilig tayong gumawa ng ganong mga false promises. We tend to compare other people's worst illness. Sometimes, sinasabihan natin, nagsasuffer ka, Lola? Wala yan sa suffering ni yung matanda doon. Blessing ka nga na meron kang ganyan lang yung suffering mo. Pansin nyo na parang minamaliit natin yung suffering ng isang matanda. Kino-compare natin sa iba na mas worse, no? So, ang problem dyan, pag ganun yung treatment natin sa suffering, na parang binabaliwala lang natin, ang mangyayari dyan, to try to avoid true suffering or to pretend that the suffering is less than it is, does not help. Okay? Hindi nakakatulong, no? It only leaves the sufferer to suffer alone. Kasi tayo din, meron tayong discomfort, no? If someone would say, ito yung problema ko, ito yung suffering, ito yung pinagdaanan ko, no? Kahit hindi sa mga matatanda, no? Kahit sa mga normal na, kahit sa mga bata, no? If may ina-undergo na greater, meron siyang problem na sobrang bigat na bigat sa kanya, ikinuwento sa iyo, sasabihin na natin, wala yan, huwag mo lang isipin yan. Pansin niyo yun? Kasi hindi tayo comfortable makinig. Ayaw natin na may ganun siyang nararamdaman. Gusto nating i-dismiss, gusto nating, because we're uncomfortable with suffering, no? And we think that's the right thing to do, when in fact, hindi po yan tama na gagawin, no? Don't belittle the suffering of a person. Huwag din nating i-avoid, i-pretend na wala yung kanyang nararamdaman. So, hindi siya nakakatulong, no? Sometimes, even if the person is already worsening, we tend to lie. Magsisinungaling pa tayo, no? And we tell him or her that he is strong. Kita mo nang hina na yung tao, hindi na niya kaya. Hindi, malakas ka. Huwag ka mapadala dyan. Malakas ka pa, di ba? So, we think na maganda yung ginawa natin, where in fact, hindi po yun. Kasi nagsisinungaling po tayo sa Kanya, no? And so, it creates a different perspective. Ang tao na nagsasuffer, ganito yung mararamdaman niya. Ito yung reality ng suffering ko. Pero siya, hindi niya alam. Clueless itong tao sa pinagdaanan ko. And then that person will be left suffering alone.
malulungkot siya all the more kasi ma-feel niya na walang tao na nakakaalam sa tunay niyang pinagdadaanan. Right? So it's not a good advice na to pretend that the suffering is not there. Okay? Kaya sa Bible, no, kung mapansin nyo nga sa Bible, minsan kahit lalo nang lumala ang kalagayan ng isang tao, may tendency tayong magsinungaling at sabihing malakas pa siya. Dahil dito nagkaroon tuloy ng maling pananaw ang taong nagdurusa. So, yan yung problem. So, sa Bible, malinaw. If true na nagre-rejoice siya, we rejoice with him. If one is weeping, then we share with his sadness. We weep together with him, no? Rather than denying what he or she is struggling. Mahirap yon. So ang lesson, sometimes mga kapatid, ang pinaka most comforting way to deal with them, no? Especially sa mga matatanda na nagsasuffer, or kahit sino na nagsuffer, no? Sometimes we just need to listen, no? And acknowledge the reality of their suffering. Be there to listen to them and acknowledge na totoo yun, no? Na ikay nalulungkot din, no? Na naramdaman mo na hindi mo man siya fully na-experience yung na-experience niya, but be there to listen and acknowledge the reality of their suffering. They will feel better when they know that you are aware of what they are going through. For example, if your lola meron siyang iniinda, pakinggan mo siya. Saan ba dito parte lola? Ano bang pwede kong gawin na maano ito? Na mas ma-lessen po yung suffering mo. What do you need? Naintindihan ko po, nalulungkot po ako, ipagpe-pray po kita, di ba? So, di mo kailangan i-deny yung suffering niya, no? Just be there for him or her and listen and acknowledge what he or she is going through. So ang hope, hindi lang tayo makikinig sa kanya, no, na nagsasuffer sa kanyang mga karamdaman. Bigyan din natin siya ng hope, no? So kumbaga ganito yung pagka-counsel natin sa kanya, we acknowledge the suffering and we give hope to the sufferer, no? Paalalahanan natin siya. Paalalahanan mo ang iyong naghihirap na ina or ama sa mapagmahal na paraan na ang pinagmulan ng pagdurusang ito. Kumbaga time mo yun na i-share sa kanya, magkwento ka sa gospel, no? Na one day, pwede rin ako, magdadaan din ako sa suffering, just like you, no, Lola. And then, so ikwento mo yung fall. At sabihin mo sa kanya na maaari siyang umasa kay Kristo or ang gospel na tapat na nangangako sa mga sumasampalataya na aalisin niya ang lahat ng kanilang pagdurusa at sakit. Sa gospel natin matatagpuan yun, no? That there will come a time that there will be no pain, no more suffering. Right? Sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, walang ibang kayang mag-comfort sa kanila. Ang gospel, no? May lehitimong pangako na kayang gawin ng Diyos. So para siya, nagsasuffer siya by faith kay Kristo at sa Ebanghelyo, mga kapatid, no? And pangako yan, Revelation 21:4, right? Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, He will wipe away every tear from their eye, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain. Mawawala na yun lahat. And next is wisdom for believers to their dying elderly parents. So sometimes din, we tend to say, for example, kanina suffering yun, no? Nagsasuffer, right? Grabe yung kanyang suffering. Meron ding ibang tao na dying na. Yung mamamatay na talaga, let's say may cancer stage 5 or what, na mamamatay na. Sometimes, ang mali siguro na gagawin is we say, no, hindi ka mamamatay, Lola. You're going to live many years pa. Lalakas ka pa, gagaling ka pa. Kahit alam mo na, stage 5, incurable na yung kanyang, sasabihin mo pa yung ganyan. You're a fighter. Malakas ka, Lola. Iba ka sa, di ba? Pagsisinungaling din po yun, no? Sometimes ginagamit pa ang Diyos, no?
God will not allow you to die. God will not allow you to die. Paano mo nalaman, no? So, God will not allow you to die, no? How did you know that that's what is in the mind of God? So, it's wrong to use God, no? It's wrong to make false promises. Sabi ni Kathleen B. Nelson dito, as to death itself, how much better, no? To name it and help our loved one face it, rather than to avoid its reality and its magnitude. Death will break in and mock all our pretenses. So, mga kapatid, no, ang consequence kasi nitong ah, gusto mo siyang papaniwalain na malakas siya. Tapos sabihin mo na hindi to mangyayari sa iyo, warrior ka. Imbis ang tao makapag-prepare sa kanyang sarili to face death, may handa niya yung sarili niya before darating yung time na mamamatay siya. Hindi na, no? Kasi you're making false assurances or making false promises na hindi yun mangyayari. Right? So, imbis na may handa niya, mai-prepare niya yung sarili niya sa pagdating ng kamatayan, mawawalan na siya nun ng opportunity. So, hindi siya maganda, mga kapatid, according to this book. And I can agree. Kasi sa Bible, mga kapatid, kung titingnan mo, hindi ito kinakatakot sa Biblia, itong nabanggitin ng kamatayan. No? Although sensitive to na matter, no? Hindi mo naman siya sasabihin in a way na mamamatay ka na. Kasi pwede, that's a wrong way to do it. No? Hindi yun loving, hindi din yun careful na way. No? Mali yun. We will talk about paano ba siya i-deal, paano natin ituturo. So, tingnan muna natin sa Bible. Oh Lord, even si ang psalmist nito, make me know my end. And what is the measure of my days? Let me know how fleeting I am. No? So kumbaga, gusto ng psalmist na malaman niya kung gaano siya ka-fleeting, kung gaano lang siya ka-short dito sa buhay, kung ano yung end ng buhay niya. Right? Because the moment alam mo na if you have that idea na para ka lang talagang bula, no, dito sa mundo, na you will live for a couple of years and you know 100% di ka talaga mag-last forever. Alam mong mamamatay ka talaga. If a person knows, for example, ikaw right now, if alam mo na yung death mo, 2 months from now, mamamatay ka na. Every day of your life, before that mangyayari yan, you will act with wisdom. Right? You will prepare yourself for that before that day comes, no? Maghahanda ka, magiging wise ka, hahanapin mo yung salvation before darating yung kamatayan mo. Pero if you think na wala pa, matagal ka pang mamamatay, you don't care about those things, no? You don't care about those things. Mag-i-enjoy ka lang sa buhay mo. Sasayangin mo lang yung buhay mo kasi alam mo, I can still live longer, right? But if you know your end, if you know na darating na talaga yung death sa'yo, ihahanda mo na, ikaw na mismo sa sarili mo. I-prepare mo na yung sarili mo. The moment sharean mo yan ng gospel, makikinig talaga yan. No? And you gotta trust me because na-experience ko yon na mag-share ng isang tao before he dies, before he breathed his last. Nag-share ako ng gospel at nakinig siya talaga. At namatay siya na nakinig sa gospel kahit di na siya makapagsalita, mga kapatid. Because I believe he or she knows his or her need, mga kapatid. No? And then, caution, this is so sensitive, no? Ang pagsabi sa death, no? So we have to share it wisely and carefully. So, paano ba ito ginagawa, no? So, ang ginagawa nito, mga kapatid, no, hindi mo siya i-share to frighten, na takutin mo yung tao kasi pwede atakihin 'yon, no? Sasabihin mo siya about sa death, no? So, hindi pwede rush word, sabi ng Proverbs 12:18. Ang recommendation, no? Pag matanda na siya, pwede kang mag-spend ng time sa lola mo na matanda na may sakit. Sasamahan mo siya. Lola, magbasa tayo ng Bible. Magbasa tayo ng Psalms.
23, no? About death, no? At explain mo sa kanya, no? Though I walk in the valleys of the shadows of death, no? Pwede mo siya ikwento ang story sa Bible about death at ikwento mo din sa kanya na even our Lord Jesus Christ faced death, no? I-share mo 'yon sa kanya ang death, and at the same time sasabihin mo na i-share mo din sa kanya na ang Panginoong Hesukristo ang nagligtas sa atin sa kamatayan. At kung ikaw ay sasampalataya, Lola, posible di natin alam kailan ka kunin ng Panginoon. Pero pag nananampalataya ka din, ikaw din ay kanyang ililigtas sa kamatayan. So ganun siya mga kapatid, no? Kasi posible ang lolo natin, nung kabataan nila, nung mga ano pa sila, hindi pa sila matanda, pwedeng alam nila yung gospel. Pwede Christian din sila, no? Pero pag tumanda na kasi ang tao, yung memory niya, unti-unti nang magdi-diminish, no? Hindi na niya matatandaan yung mga bagay about God. So, kung ikaw nasa Christian family ka, no? Parang kung paano ka kinakatikais mula nung bata ka pa, tinuturuan mo talaga ng gospel, no? Yung maliit mo na anak, di ba? That's our greatest legacy as parents, no? Na ang anak natin magiging Kristiyano talaga. Kung paano naghirap yung mga magulang mo para matuto ka sa gospel. No, ngayon sila na naman ang tumanda. Ang bawi mo din sa kanila, ang pagpapaalala din sa kanila sa gospel. To remind them the gospel sa time ng kanilang pagtanda. Yan din ang pinakamagandang return mo sa iyong magulang, mga kapatid, no? So, speaking truth, ang hindi pagsisinungaling, no? Is always better than pretending. Make no mistake about it, mga kapatid. Speaking truth is true compassion. And speaking truth is ultimately a matter of life and death. Eternal life and death. So, kung meron tayong mga matanda na ng mga lolo at lola, we do evangelism, right? We do that, right? Part yan sa church natin na ginagawa natin dito. Pero they also need the gospel, no? Baka Brother Jess, hindi ko na nabisita yung lolo at lola ko. Bisitahin mo, no? Siguro yan yung bagay na pinakamagandang regalo mo sa kanya before siya dumating yung kamatayan sa buhay niya, right? Make it, do it, no? So develop to have eyes like God's for their suffering. So ito yung pangalawa. To cuddle or straightforward. To cuddle is to display a form of sympathy that does not address the problem or the needs. So may mga time tayo, no, na parang nagpapakita tayo ng emosyon, no? Great emotion sa lolo at lola natin. Mahal na mahal ko tong lola ko, di ba? Ganun tayo, no? Pero sabi dito sa libro, sometimes nagbibigay daw tayo ng emotional actions na hindi naman comforting. No? Do not comfort at all. Napaisip ako dito, ano? Kasi sabi dito, sa libro na nabasa ko, mga kapatid, itong napakagandang libro na ito, ang mga small things daw para sa atin could be big things for older people, no? Kung for example, if bibisita ka sa matanda mo na lola, no? Mas maganda daw na kung bibisit ka doon, no? Titingnan mo yung anong kailangan niya. For example, pupunta ka doon, lola, nalabhan na ba itong kailangan mo bang paliguan? Need mo bang assistance dito na parte na ito na i-change ko yung pillow mo or kailangan mo bang, gusto mo bang kumain? Gusto, di ba? Yung mga small things na yun daw, it means a lot sa mga matatanda. Papaliguan sila, tutulungan sila linisin yung kwarto nila. Yun yung sabi dito sa libro. So, mas may naitulong ka sa kanila, no? Kung ginagawa mo yung mga small things doon sa pagbisita mo sa kanila, no? And when you make a promise na bibisita ka, bumisita ka talaga. Kasi aasa at aasa daw talaga sila, ang mga matatanda, mga kapatid, no? So baka maraming times na tayo, no, na ang lola natin, di natin na-visit kasi we live in a different, medyo malayo na lugar, no? But
spend time to visit them and communicate with them. So, mahalaga yun mga kapatid, no? To show compassion to them is to take great care for the seemingly little things that are big to them. Okay? We have to remember that. And number 3, the last one mga kapatid, ito yung to patronize or to stand alongside with them. So to patronize, ito yung the feeling of being superior over the suffering elderly and treat them as little children. May tendency mga kapatid na parang minamaliit na lang yung mga matatanda. We think of ourselves as superior. Parang wala na silang sariling freedom, will, or pag-iisip, no? So, hindi dapat daw ganun mga kapatid, no? Sometimes, we laugh at them, we get harsh with our tone towards them, and we impose our will on them. For example, sasabihin ng lola mo, kaya ko pang maglakad papunta sa mesa. Sasabihin mo, wag na nga, umupo ka na lang, baka madapa ka pa dyan. Di ba? Narinig natin yan sa mga kapitbahay. Saklaw pa naman yun sa will ng tao. May will pa din naman siya kahit matanda siya, no? So, ang tamang way, hindi ganon. Lola, kung gusto mong pumunta doon, baka need mo ng alalay. Aalalayan na lang kita kung gusto mong pumunta doon. That's the right way to go. Right? Hindi ka superior, but you stand alongside with them na parang equal. Parang nandun ka as a companion sa kanila. Okay? May time na parang minamaliit natin ang ating mga lolo't lola. For example, okay, lolo, inom na tayo ng gamot ha. Be a good boy, lolo. Diba? Parang minamaliit mo yung lolo, hindi tama, no? Pwede ang right way daw, sabi, lo, oras na po ng gamot ninyo. Kukuha po ba muna ako ng tubig para matulungan mo kayong uminom ng gamot? Diba? So, iba yung magiging respectful. Sometimes, pag nanghihina kasi sila, nagiging disrespectful na tayo. Remember, that is a person worthy to be respected, no? And we should expect something better. Kung ikay-Kristiyano, hindi yun dapat ang ginagawa natin. Okay? Sabi dito, meron pang isa last na lang. Si Lola, no? Minsan ang mga matatanda, nakakalimutan nila saan nila nalagay yung salamin, no? Kasi naiiwan nila yan kahit saan, no? Sometimes may mapapansin tayo, napapansin ko to sa mga kapitbahay, sinasabi, ay nako, si Lola talaga. Pangilang beses na nawala yung salamin mo. Di ba? So, imbis na tutulungan natin siya, tara, hanapin po natin, Lola, yung salamin mo kung nawala mo. No? So, humility calls us not to stand above our parents with critical, superior, or resentful spirits, but to stand alongside with them, acknowledging that we are likewise needy along with all God's creatures. So maliit ka pa na bata, hindi ka din naman reasonable. Ang dami mong mga demand, ang dami mong mga iyak, ang dami mong mga inconvenience na kinos mo sa iyong mga magulang. Right? Now ngayon naman na nabaliktad na yung sitwasyon, sila naman na nangangailangan ng understanding sa'yo, then you should give a good return. No? Sabi sa Bible, no? Give a good return to your parents. So, challenges in relationship, kailangan ko po bang magpakita ng pag-aaruga at pagmamahal sa aking mga magulang kung sinaktan nila ako noon? So, medyo challenging ito, no? So, ang answer is yes. Precisely because you are a Christian. And it's part of your sanctification. What makes you distinct from other daughter or other son is that may pag-ibig ka na nanggagaling sa Diyos, no? And this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also have to love one another. Fulfilling God's command to honor our old parents can be very difficult, no? When our parents either abandon us, no? Hurt us, and were irresponsible to us. Ang hirap mahalin nun, no? Ang hirap mahalin ng nag-abandon sa'yo ng mga magulang, mga kapatid. But remember, the gospel tells us
na tayo din naman, no? We are likewise unworthy. Hindi din naman tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos dahil tayo din ay makasalanan. Tayo din ay rebelde sa Kanya, no? Tayo din ay sumupil sa Kanya mga kautosan, no? We sin, we rebel, we did not do our obligation to love Him. Kaya, if hindi mo nakakilala ang gospel, it is so almost impossible for you to love back the parents who caused pain to you. No? If we had not known the gospel, we would not have extended our love to the undeserved. Pero mamahalin mo pa din sila, no? Dahil natututo ka kung paano magmahal sa hindi deserving. At one day, tatanungin ka ng parents mo, anak, no? Ba't mo pa din ako nirespeto, ginalang at minahal despite sa nagawa ko sa iyo? You can point your mom and your dad who were irresponsible because I was forgiven because of Jesus. And I also am undeserved. And because I was undeserved yet forgiven, so I am mirroring that love towards you. And magamit pa yun na maintindihan nila yung gospel, no? So, sabi dito ni Jim Newheiser, affirm whatever you can, no, about your parents. Kasi it is easy for us to look back and remember what our parents did wrong in raising us. No? Madali tayo mag-keep record ng mga, ito yung mali ni mama, ito yung maling nagawa niya. Pero sometimes, nakakalimutan din natin, ano yung magagandang ginawa ni mama para palakihin ka, di ba? Sometimes, naalala lang natin yung mga pangit na ginawa nila sa atin, no? What our parents did wrong in raising us and to recognize their present faults. They may already be well aware of our complaints against them. We should make every effort to acknowledge their noble qualities and to express appreciation for the ways that God has blessed us through them. Walang perfect na parents, mga kapatid. No? Nabubuhay tayo sa fallen world. Pero hindi natin din titingnan lang yung masama na nagawa nila sa atin. No? Titingnan din natin na in some way or the other, may ginawang good pa din ang parents natin sa atin. And lastly, paano ko mapapatupad at tungkulin sa ating matandang mga magulang kung sila nakatira sa malayo? Visitation. No? Mahalaga ang pagbisita, mga kapatid. Huwag mong hayaan na walang komunikasyon. So conclusion, yun yung nasabi ko kanina. Kung ang ebanghelyo, ang tinuturing mong pinakamahalagang bagay na pwedeng ipamana ng magulang sa kanilang mga anak, ang pinakamahalagang maibabalik ng mga anak sa kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda ay ang muling pagpapaalala ng ebanghelyo sa kanila. They need the gospel all the more.